Magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating mga OFW. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. So ito, pag-usapan lang po natin ito, napanood ko lang po itong video na to galing kay, shoutout nga pala kay Kuyam Channel. So pahiram lang po ng video nyo, nagustuhan ko po dahil sa magandang clip na nakuha ninyo, medyo ah, natatanong ko lang po yung aking sarili sa aking mga napapansin dito sa nangyayaring hearing ng Quadcom patungkol po dito kay Pangulong Duterte sa kanyang war on drugs. Kasi 'di ba maraming nakakapansin din, hindi lang din naman ako, na kapag ang ating mga mambabatas tinatanong yung mga resource person na sinasabi nating idinidikit nila kay Pangulong Duterte, ang tanging puwedeng isagot lang nila ay yes or no. So hindi na nila puwedeng i-justify kung bakit yun ang kanilang naging sagot at pinasasama nila yung nangyari yung naging war on drugs ni Pangulong Duterte. So pilit nilang pinasasama at binabahiran yung ginawa ni Pangulong Duterte. Parang sinasabi na rin natin na ang tingin nila kay Pangulong Duterte ay mamamatay tao dahil sa mga pinalalabas nila na EJK daw po sa nangyayaring mga patayan nung panahon ng war on drugs si Pangulong Duterte. So dito sa video na to, hihimayin po natin kung ano yung mga napansin natin at mga napapansin din po ng ibang mga vlogger tungkol dito sa nangyaring hearing. Nataon lang na itong sinabi ni Colonel Busita, I mean ni Congressman Busita sa hearing na 'to, medyo hindi 'to nabigyan ng pansin ng mga tuwadcom kasi puwedeng makasama or puwedeng sabihin natin maka-impluwensya sa nangyayaring hearing nila dahil, makikita natin dito na kapag yung, statement or yung mga naging pahayag nila, hindi tumutugma or puwedeng makasama sa kanilang ginagawang imbestigasyon diyan sa TWAD committee, hindi binibigyan ng pansin. So, yan po yung mga napuna ko at mga napuna rin po ng iba. So, yan po yung bibigyan po natin ng reaksyon ngayon. So, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, pakipindot po muna yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan. Kaya, pindot na. So, ito, panoorin po natin itong video na to galing po kay Kuyam Channel. So, shout out po. So, panoorin po natin ito. Nasibak ako sa pwesto. Hindi daw ako marunong sumunod sa guidance. Hindi ako marunong sumunod, Mr. Chair, kasi nga, sabi ko doon sa senior officer, mali yun eh. Ma'am Busita for your interpellation. Thank you, Mr. Chair. Last si Concrap. Huli ka na. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, sundan ko Dito medyo umaapela pa si Dan Fernandez, parang ayaw pagsalitain si Colonel Busita. So parang ang gusto niya kaagad dito ang magsalita si Congressman Acop. Siyempre, pag si Acop ang nagsalita, si Paduano, alam na natin na posible yung kanilang uusigin, masasite in contempt na parang yun ang gustong-gusto nilang mangyari lagi. So dito parang pinipigilan dito ni Dan Fernandez itong si Congressman Busita, pero siyempre naka-schedule naman yan. So pinagbigyan dito yung interpellation po ni Colonel Busita. So panoorin po natin. lang po yung ilang questions ni Honorable Congressman Acop kay Colonel Leonardo. Colonel Leonardo, naniniwala ka na may mga biktima ng extrajudicial killings? Yes or no? Yes, Mr. Chair. Thank you. Naniniwala Di ba? Kung titingnan nyo, dito pa lang, kahit dito kay Congressman Busita, yes or no lang ang sagot na pwedeng isagot ng kanilang tinatanong. So, wala nang justifiable, hindi na pwede i-justify bakit yan ang sagot mo, bakit ganyan yung nangyari. So, siyempre, sa lahat ng nangyayari po, o sa lahat ng aksyon na gagawin ng isang tao, lahat naman yan may dahilan. Hindi ka naman kikilos sa nangyaring yun kung wala ka namang reason, di ba? Hindi naman yan out of nowhere, gumalaw yung buong katawan mo na hindi mo iniisip o hindi mo man lang na assess kung ano yung pwedeng mangyari o ano yung mangyayari dyan, bigla lang kumilos. So,
dito, pinakikita lang dito na kinokontrol nila yung kanilang mga tanong sa isasagot ng mga resource person nila para corner na corner. Tulad ng halimbawa, totoo ba na may EJK? Yes or no? Siyempre, pag sumagot ka ng yes, ang sasabihin nila, o di ba meron, umamin? Pero pag sumagot ka ng no, sisigaw sila, sinungaling. Therefore, I motion for cite in contempt itong taon to, sinungaling to. Ganun kagad yung magiging sagot nila. Kaya nga yung tanong nila dito, yung kanilang estilo na yes or no lang, malaking trap yan. Kahit anong sagot mo dyan, basta pumasok ka dun sa trap nila, sa hearing na yan, nasa trap ka na eh. Kahit ano pang isagot mo dyan, ang pinupuntusan is si Duterte. Kaya nga nakakatawa tong hearing na to na sinasabi nila na daig pa yung yung korte. Sila na lahat eh. Sila na nag-imbestiga, sila na yung umaresto, sila pa yung humatol. Pero ang pagkakaiba kasi sa korte, pwede mo i-depensa yung sarili mo through your legal counsel. Pwede mong i-justify yung sagot mo. Pero dito sa mga miyembro ng Tuwadcom, bawal ka magpaliwanag. Basta yes or no lang isasagot mo, bahala ka na. Kumbaga, kung ano man yung reason mo, wala na silang pakialam. Basta ang sagot mo lang yes or no. Wala ka ba na ito ay marami at hindi ilan lamang? I don't know the exact figure, Mr. Chair, but I believe so. Marami. Thank you, Mr. Chair. Colonel Leonardo, matanong ko lang, ikaw ba ay family man? May pamilya ka rin? Opo, Mr. Chair. Okay. Naniniwala ka ba na mahalaga ang tatay sa pamilya? Opo, Mr. Chair. Yes. Naniniwala ka rin ba na sa ordinaryong pamilya, pag namatay ang tatay, parang nasira na rin ang buhay at kinabukasan ng mga anak? Tama po yun, Mr. Chair. Yes. Naniniwala ka ba na sa ordinaryong pamilya, especially itong majority sa biktima ng extrajudicial killings, sa ating bansa, yung mga professionals, usually ang anak isa, dalawa. Pero yung mga maliliit na manggagawa, ang anak, 6, 7, 8. Tama ba? Tama po, Mr. Okay. Chair. So, would you agree na kapag yung isang biktima ng extrajudicial killing may 5 anak, parang kung titingnan natin, mas malaki ang possibility na masisira ang buhay at kinabukasan ng mga bata? Yes or no? Yes, Mr. Chair. So, kung titingnan natin, mathematically, out of 20,000 na mga namatay, assuming 10,000 doon yung family man, mathematically speaking, more or less 50,000 yung bata na nagsasuffer na ngayon. Would you agree? I agree, Mr. Chair. Yes. So meaning, kung titingnan natin yung long-term effect nitong pinag-uusapan natin extrajudicial killings, sa pananaw ng iba, tama ang ginawa nila. Pero kung susuriin natin mabuti, mas dadami pa yung pwedeng maging kriminal. Itong mga bata na nasisira ang buhay at kinabukasan. Would you agree? Maaari po, Mr. Chair. So, kung titingnan natin, talagang itong resulta ng extrajudicial killings, hindi nare-resolve ang problema. Instead, minomultiply pa. Yes or no? Maaari po, Mr. Chair. Yes or no? Yes, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair. So, nakita nyo na dun sa huling tanong ni Congressman Busita, yes or no lang yung naging sagot ang pwedeng mong isagot. So, hindi na pinagbigyan ni Congressman Busita yung reason
kung bakit yun ang sinagot ni Colonel Leonardo. Ngayon, ito po yung punto rito ni Congressman Busita na may punto naman. Kung yung sabihin nating nasawi diyan sa war on drugs ni Pangulong Duterte, may anak. Kasi nga sabi nga niya rito, kapag professional ang usualing anak isa, dalawa. Pero yung mga sabihin natin mga mga mahihirap nating kababayan na nai-involve sa illegal drugs, usually ang anak ay 5. 'Di ba? Medyo marami. So, ang punto niya, kung yung nasawi ay wala namang kinalaman or walang involvement sa illegal drugs, so kawawa naman yung 5 anak na may iwanan ng kailang ama na nasawi dahil dun sa sinasabi nilang EJK. Ngayon ito naman yung tanong dito kasi one-sided yung nangyaring pagtingin dito ni Congressman Busita. So let's say sabihin naman natin, yung nasawi na yan na ama merong 5 anak na wala namang involvement, pero ang dumali drug addict, drug lord. So paano naman sila? 'Di ba? Kasi ang tinitingnan lang nila dito yung nasawi dahil sa siguro collateral damage or sinasabi lang, pinalalabas lang nila na ang may gawa yung mga kapulisan natin. Kasi yun yung pinaka-main script nila rito na dahil daw sa utos ni Pangulong Duterte na tsugiin itong mga drug lord, drug addict, maraming mga namatay o naiwanang pamilya, yung mga wala namang kinalaman daw sa illegal drugs. Ngayon, baliktarin naman natin yung punto rito ni Colonel Busita kasi one-sided paano naman yung mga sabihin natin na sa tagal-tagal ng panahon na namayagpag po ang illegal drugs sa Pilipinas bago po at pagkatapos maupo ni Pangulong Duterte, ilan na po ba yung kanilang pinerwisyo? Ilan na po ba yung kanilang napatay? Ilan na ba yung sinira nilang pamilya? Tandaan ninyo, once na yung isang tao nalulong na po sa illegal drugs, mahirap na pong mahirap na pong mapagbago. Unless kung talagang may pera ka at kaya mo talagang ilayo yung tao na yan sa lugar na kanyang nakasanayan kung saan siya gumagamit ng illegal na droga, hindi po magbabago yan. Kailangan mong alisin yan sa kanyang nakasanayang lugar, kailangan mo dalhin sa malayong lugar na walang nakakakilala sa kanya at bibigyan mo siya ng talagang treatment para mabago niya yung sarili niya. Pero once yan, hindi mo inalis dyan sa lugar ninyo, patuloy at patuloy yan babalik at babalik sa kanyang bisyo. So para ang nagtatago ng isang time bomb sa loob ng bahay mo na anytime pwedeng sumabog. So ano ba yung pinaka-bottom line ng problemang sinasabi nila dito sa EJK? Di ba illegal drugs? Yan nga po yung sinusolusyonan po ng ating gobyerno. Partikular kay Pangulong Duterte. Di ba sinabi na nga niya na ang ating bansa nearly nasa narco-politics na halos ang nagpapatakbo na yung mga sindikato na drug lord na hawak na yung halos pati ang gobyerno hawak na ng mga drug lord. Kaya nga no wonder nasabi ni Pangulong Duterte na after niyang bumaba sa pwesto, sigurado babalikan siya ng mga drug lord na mga nasa kasaan niya. So ito na yung siguro yung balik na sinasabi o ito na yung sinasabi ni Pangulong Duterte na babalikan siya. Dahil nga sinabi nga rin niya, di ba, na affected na ang ating gobyerno. Kaya nga gusto niyang baguhin yung ating saligang batas dahil nga napasok na ng droga yung ating bansa, yung ating gobyerno. So, ano ba yung rito, yung pinaka punot dulo ng problema ng bansa natin, particular dyan sa illegal, dyan sa EJK na yan, sa war on drugs. Siyempre, di ba yung droga? So, sinasabi rito ni Congressman Busita na hindi yung war on drugs yung sagot sa problema natin. So, ang tanong, ano ang sagot? Yung bloodless war on drugs si Pangulong Bongbong Marcos? Na ngayon, ang balita ko, may nahuli raw na
nagbebenta daw po ng illegal na droga sa compound po ng Malacanang. So, yun po legit na narinig po nating balita na sinasabi nga na may nahuli nga daw po na nagtutulak po sa loob po ng compound ng Malacanang. Hindi naman mismo sa Malacanang Palace. Pero kasi yung compound kasi ng Malacanang Palace, malaki po. So, may mga residential po dyan sa loob. May mga establishment din po malapit po sa Malacanang Palace. Pero doon po nahuli sa compound po ng Malacanang. So, yun lang po yung nagpapakita na hindi na po takot yung ating mga drug lord dahil nga sa bloodless war on drugs ng administrasyong Marcos. Unlike po nung panahon ni Pangulong Duterte na maraming natakot. Kaya nga 'di ba, ang daming mga addict na biglang naglaho dahil yung iba nagpa-rehab, yung iba nagtago dahil ayaw pa nilang kunin ang liwanag. So, nagbagong buhay po sila. Kaya nga 'di ba yung karamihan sa mga laboratory, yung mga produkto nila pinapaanod na lang sa dagat dahil nga takot mahuli. So yun po yung epekto ng war on drugs ni Pangulong Duterte. Ang nakinabang yung mga ordinaryong Pilipino dahil nakakapaglakad na sa gabi ng matiwasay dahil hindi na natatakot. Hindi ko kaya dati, ang mga nakakalat sa lansangan ay mga drug addict at pinamumunuan tayo ng mga drug lord. So, ang pinaka-bottom line talaga ay yung illegal drugs na yan, yung mga droga na yan, na hindi rito, ang kumbaga ang binibigyang pansin lang ng Tuadcom, yung mga biktima di umano ng mga pulis na maling ginagaw, yung maling ano nila, maling interpretasyon nila doon sa marching order ni Pangulong Duterte na malinaw naman na gawin nyo yung tama, nasa likod nyo ako. Pero pag ginawa nyo yung mali, ipakukulong ko kayo. Kaya nga 'di ba may mga pulis na nakukulong ngayon dahil sa maling implementasyon ng kanilang war on drugs. So dito sa video na to, makikita natin na talagang one-sided yung ginawang hearing nitong Quadcom. Kaya ako po, personally, natutuwa na yung Quadcom nandito. At least, mapigilan na itong extrajudicial killings. And nung nasa active service pa ako, isa Mr. Chair at sinasabi ng senior officers, kaya nasibak ako sa Cavite, yung nasa watch list na 20, actually 21 yun Mr. Chair, peacefully napasuko ko, napasurrender ko yung 20. And because of that, nasibak ako sa pwesto. Hindi daw ako marunong sumunod sa guidance. Hindi ako marunong sumunod, Mr. Chair, kasi nga, sabi ko doon sa senior officer, mali yun eh. Yung isang suspect, isasacrifice mo yung buhay, pwede naman bigyan ng second chance. Actually, Mr. Chair, kung iintindihan ng mga kasama natin, maganda yung intention ng tokhang eh. Kakatukin mo yung pamilya, i-inform mo na may information na nasasangkot sa illegal drugs yung kanilang kapamilya. At kung pwede, isurrender, mag-undergo ng seminar to be being handled by religious leaders. Alam nyo ba yon, Colonel Leonardo, na may ganong programa? Meron po, So dito kahit si Colonel Busita pinatotohanan na maganda yung nangyaring war on drugs si Pangulong Duterte through Oplan Tokhang. So ano ba yung sistema ng Oplan Tokhang? Gaya na sinabi nga rito ni Congressman Busita, kakatukin yung bahay kung sino man yung nasa drug watch list para i-inform yung pamilya na yung kanilang isa sa mga pamilya may involvement po sa illegal na drugs. So bibigyan ng counsel para ito yung magbago, para malayo po sa kapahamakan. Pero yun nga, sabi nga rin niya, na dahil nga hindi sinusunod ng ibang pulis, yung instruction, yung tamang instruction, napasama po yung war on drugs si Pangulong Duterte. Tulad nito, sinasabi niya na kaya siya nasibak sa trabaho, sa kanyang serbisyo,
dahil hindi siya sumunod. Dahil nga sabi nga niya, 'di ba? Merong 21 nasa watch list niya, ang kanyang napasuko 20 lang. So merong isang siguro hindi sinuwerte kaya siya sinibak dahil hindi niya sinunod yung utos ng kanyang upper officer. So ang tanong dito, kung sa kanyang level pa lang, ngayong kongresista na siya, alam niya yung kanyang upper officer gumawa ng mali. Bakit hindi niya pangalanan diyan? Bakit hindi niya ipatawag diyan sa committee niya, diyan sa committee ng Quadcom para maimbestigahan kung sino yung nag-utos sa kanya, doon sa kanyang senior officer niya na yon sa ganung klaseng sistema ng Oplan Tukang na hindi katulad doon sa marching order ni Pangulong Duterte. Pero hindi yan binigyang pansin ng Quadcom kasi makakasira sa kanilang investigasyon. Kasi kumbaga hindi yun yung target ng Quadcom yung senior officer ni Congressman Busite. Ang target lang, kailangan malapit lang kay Pangulong Duterte o sa mga Duterte. Yun lang naman yung pinakaano nila dito, yung nasabing ni Congressman Pulong Duterte, di ba? Ang pinaka parang duties ng Quadcom na to is para lang sa mga Duterte. So kung wala namang involvement sa mga Duterte or sabihin natin pwedeng makasama dun sa investigasyon na ginagawa nila sa mga Duterte, hindi nila bibigyan ng pansin. Dito malinaw sinabi ni Colonel Busita, kaya siya natanggal sa kanyang serbisyo dahil hindi niya sinunod yung utos sa kanya ng kanyang senior officer. So pwede niya nang kastiguhin dito, pwede niya nang balikan yun dahil congressman na siya. Pwede niya na ipatawag dyan. Pero ang nangyari, nga, kain bubog. So hindi pinagbigyan yung kumbaga hindi binigyang pansin yung kanyang interpellation dito sa pag-imbestiga rito kay Colonel Leonardo kasi hindi related kay Duterte, makakasira dahil nga sinasabi rito ni Congressman Busita, maganda yung Oplan Tukhang. Pangit lang yung kumbaga yung kung paano yun tinrabaho ng mga tiwaling pulis. Kagaya nung senior officer niya, isa sa mga hindi marunong sumunod o mali yung pagkakaintindi doon sa war on drugs ni Pangulong Duterte doon sa Oplan Tukhang. Kaya siya sinibak. Pero dito, sabi ko nga, pwede niya nang balikan. Bakit hindi niya dito ipatawag o hindi niya banggitin yung pangalan ng kanyang senior officer para maimbestigahan diyan kung totoo bang inorderan sa o sino yung nag-order doon sa kanyang senior officer para magkaalamanan na tungkol diyan sa war on drugs si Pangulong Duterte. So dito, pinapakita lang natin dito na kahit sabihin nating pinasasama nila yung war on drugs si Pangulong Duterte, kapag ang katotohanan ay totoo, lalabas at lalabas tulad ni Richard Gomez. Sinasabi niya nung panahon niya, nung siya'y mayor, umayos yung kanyang lugar, yung Ormoc. 900 na mga may involvement sa droga ang sumuko at nagparehab. Dito, pinatotohanan din ni Colonel Busita o ni Congressman Busita, yung Oplan Tukhang maganda. Pangit lang talaga yung pagkaka-interpretasyon o yung mali lang yung kung paano yun ipatutupad ng ibang kapulisan. Kaya ang ending, ang ginagawa ng Quad Committee, ibinabato lahat kay Duterte para lumabas ang mga Duterte ay masamang tao. So, yan po yung mga napansin po natin. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.